Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord. Sa muli nating pagdiniig dito sa ating programang Karunungang Buhay na naririnig ninyo sa radio, sa 702 DZAS, gayon din sa Facebook at sa YouTube channel at maging sa 185 o channel 185 ng GCTV. Shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Si Flor de Lisa Dungo Garcia sa Gutierrez at Ronquillo family mula kay Magli Ronquillo, kay Villamor de Leona, sa mga miyembro ng Sudipan Yemili Church, kay Cristina Constantino mula sa Toronto, Canada, kay Welma Landicho at Gerson Gonzalez from Light of Life Church, Nora Salvador, Priscilla Taruk, kay Pastor Paul Penetrante, kay Evelyn Larcena, kay Apong Iling Montimayor na nagdiwang kamakailan ng kanyang 89th birthday. Sipin niyo yan, 89 na taon ng gulang si Apong Iling, ngunit patuloy na sumusubaybay sa ating programa. At gayon din kay Apong Maring de la Cruz mula sa Sasmoan, Pampanga. Paano mailalarawan ang estilo ng pamumuhay ng isang disipulo o tagasunod ni Jesus? Ito ang paksang pagbubulay-bulayan natin ngayon dito sa ating programang Karunungang Buhay sa pamamagitan ng pagtalakay sa Lucas 6:39 hanggang 45. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 6:39 hanggang 45. Sinabi pa niya sa kanila ang isang talinghaga, "Maaari bang akayin ng bulag ang kapwa bulag? Hindi kaya sila kapwa mahulog sa hukay? Hindi makahihigit sa kanyang guro ang isang alagad. Subalit ang sinumang sinanay ng lubos ay magiging tulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, kayong hindi mo napapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata,' gayong ikaw mismo ay hindi nakakakita ng troso sa sarili mong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti sa pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Walang mabuting punong namumunga ng masama. Gayun din naman, walang masamang punong namumunga ng mabuti. Bawat puno ay nakikilala sa sarili nitong bunga, sapagkat hindi makapipitas ng igos sa tinikan, ni hindi rin makapipitas ng ubas sa dawagan. Gumagawa ng kabutihan ng mabuting tao dahil sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama dahil sa kanyang kasamaan, sapagkat mula sa kayamanan ng puso ay nagsasalita ang bibig." Pagkatuto, katapatan sa kapwa at pamumunga. Ito ang tatlong mahalagang bagay na naglalarawan sa estilo ng pamumuhay ng isang disipulo ni Jesus. Ang pagiging disipulo ay ang lubusang pagbubukas ng sarili upang baguhin ang makapangyarihang salita at halimbawa ni Jesus. Literally, ang disipulo ay nag-aaral sa ilalim ng isang guro. Noong panahon ng ating Panginoong Jesus, ay wala namang pinapasukang eskwelahan ng isang mag-aaral. Sa halip,
Pumipili siya ng isang guro na sinusundan niya kahit saan ito pumunta upang makinig sa sinasabi at tumulad sa ginagawa nito. Ang 12 alagad ni Jesus ay kanyang mga disipulo na kumuha ng karunungan mula sa kanyang pangaral at halimbawa sa loob ng 3 taon. Ang kalibre ng disipulo ay napagkikilala sa kalibre ng kanyang guro. Ang magandang halimbawa ay ang 3 dakilang Greek philosophers na sina Socrates, Plato at Aristotle. Si Socrates ang itinuturing na father of Western philosophy. Naging estudyante ni Socrates si Plato at naging estudyante naman ni Plato si Aristotle. Sa Biblia, bago nakatagpo ni Pablo si Jesus sa daang Damasco, ang guro ni Pablo ay si Gamaliel, isang Pariseo na may doctorate degree on Jewish laws. Ganito ang wika ni Pablo sa mga Gawa 22:3, yung ikalawang bahagi ng talatang 3. Sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel ay mahigpit akong sinanay ayon sa kautusan ng ating mga ninuno. Kapag batas ng mga Hudyo ang pag-uusapan, walang uubra kay Pablo sapagkat magaling ang kanyang guro. Sinabi ni Jesus sa verse 40 ng ating aralin, hindi makahihigit sa kanyang guro ang isang alagad, subalit ang sinumang sinanay ng lubos ay magiging tulad ng kanyang guro. Hindi kayang mahigitan ng mag-aaral ang kanyang guro, ngunit maaari niya itong mapantayan man lamang kapag sinanay siyang mabuti. Nang panahong yon, ay wala namang mga libraries na pwedeng puntahan ng mga mag-aaral upang mag-research. Siyempre, wala ring Google na pwedeng bisitahin ng isang estudyante anumang sandali para mangalap ng mga impormasyon. Noon ay nakadepende lamang ang mag-aaral sa ibabahagi ng kanyang guro. Kaya kung ano lang ang alam ng guro, ay yun lang ang malalaman ng isang mag-aaral. Ngunit kakaiba si Jesus bilang guro. Bilang isang master influencer and encourager, sinabi niya sa mga alagad at sa lahat ng sumasampalataya sa kanya na magagawa ng mga ito ang anumang kanyang nagawa at higit pa. Nais niyang mailabas ng kanyang mga disipulo ang lahat ng kanilang galing at maabot ang pinakamataas nilang potentials bilang mga leader. Ganito ang sinabi ni Jesus sa Juan 14:14. Tinitiyak ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay makagagawa rin ng mga bagay na ginagawa ko at higit pa sa mga ito ang magagawa niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Bago umakyat sa langit, ibinigay ni Jesus sa mga alagad ang ipinangako niyang banal na Espiritu na siyang nagkaloob sa mga alagad ng kakaibang kapangyarihan at katalinuhan. Nang mapuspos ang mga alagad ng banal na Espiritu, abay nakapagsalita sila ng iba't ibang wika at sila'y naging matapang na kahit kamatayan ay hindi na nila kinatakutan. Ipagkakaloob din ni Jesus ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa sinumang susunod sa Kanya bilang disipulo. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, maibibigay mo, kapatid, hindi lamang ang iyong kaya kung hindi higit pa sa iyong kaya. Ganito ang wika sa Efeso 3:20. Ngayon, sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang
kumikilos sa atin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, magagawa mo maging ang mga bagay na imposible sa pananaw ng tao. Wika ni Jesus sa Marcos 9:23, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Nothing is impossible to those who believe. Bago natin tanggapin si Jesus, tayo'y bulag sa mga bagay na may kinalaman sa kawalang hanggan o sa eternity. Kaya hindi tayo makapag-aakay ng sinuman hanggat hindi muna natin tinatanggap si Jesus sa ating buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ganito ang tanong ni Jesus sa verse 39 ng ating aralin. Maaari bang akayin ng bulag ang kapwa bulag? Hindi kaya sila kapwa mahulog sa hukay? Sa panahon natin ngayon, kung hindi natin gagamitin ang mga mata ng ating pananampalataya, maaari tayong madala sa hukay ng mga bulag na taga-akay. Kabilang sa mga bulag na taga-akay ng ating panahon, ang mga fake news na mababasa natin sa mga social media platforms na tulad ng Facebook, YouTube at Twitter, o mga taong tinatangkang baguhin ang ating kasaysayan na kung tawagin ay mga historical revisionist. Mga mapagpanggap na nagpapalaganap ng kasinungalingan at panlilinlang. Pakaingat tayo, sapagkat mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Madalas, bago natin malaman ang katotohanan, ay nakagawa na ng malaking pinsala ang kasinungalingan. Sabi nga ni Winston Churchill, a lie gets halfway around the world before truth has a chance to get its pants on. Nagsusot pa lang ng pantalo ng katotohanan ay nalakbay na ng kasinungalingan ang kalahati ng mundo. Ang katapatan sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa ating sariling kahinaan, kakulangan o kamalian kaysa pansinin ang kahinaan, kakulangan o kamalian ng iba. Karaniwan, ipinipintas natin sa iba ang mga bagay na kapintasan din natin. Hinahanap natin sa iba ang mga bagay na wala rin sa atin. Gusto nating makitang ginagawa ng iba ang mga bagay na hindi naman natin ginagawa. Galit tayo sa tsismis, pero may pagkakataon na tayo rin ang nangchichismis. Galit tayo sa mga lumalabag sa batas, pero may pagkakataon na naglalagay tayo para lang hindi maparusahan sa ginawa nating pagsuway sa batas. Galit tayo sa mga sinungaling, pero may pagkakataon na tayo rin ay nagsisinungaling. Gumamit si Jesus ng tinatawag na hyperbole at humor upang bigyan pansin ang isang paraan ng katapatan sa kapwa. Ganito ang wika niya sa verses 41 and 42. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Kayong hindi mo napapansin ang troso sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong ikaw mismo ay hindi nakakakita ng troso sa sarili mong mata. Hindi ba exaggerated at nakakatawa? Biruin mo puwing versus troso. Nakikita natin ang puwing sa mata ng kapwa, pero hindi natin nakikita ang troso sa sarili nating mata. Nangyayari ito kapag pinipintasan natin ang ating kapwa. Karaniwan, kapag tayo'y namintas, mas malaki yung pintas kaysa totoong kapintasan ng ating kapwa. Yung burol ay ginagawa nating bundok,
At karaniwan din yung bagay na ipinipintas natin sa iba'y kapintasan din natin. At ang totoo'y, baka nga mas higit pa ang ating kapintasan. Ano ang solusyon para hindi ito mangyari sa isang disipulo ni Jesus? Ganito ang wika ni Jesus sa verse 42. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti sa pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Sa makatuwid, hindi naman masamang pansinin ang kahinaan, kakulangan at kamalian ng kapwa. Nagiging masama ito kung ang motibo ay insultuhin ang kapwa at itago ang sariling kahinaan, kakulangan at kamalian. Ngunit nagiging mabuti ito at katanggap-tanggap sa Panginoon kung inayos muna natin ang ating sarili at ginawa natin ang kritisismo sa layuning tulungan ng iba na maiayos din ang kanilang sarili. Ang tawag dito'y constructive criticism. Mabuti ang intensyon at malumanay ang pagsasabi. Higit sa lahat, ginagawa ito sa pangalan ni Jesus. Wika sa Colosas 3:17. At anuman ang inyong gagawin, sa salita man o gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pamumunga. Ito ang batas sa kaharian ng Diyos. Ang disipulo ni Jesus ay kailangang mamunga ng sagana. Ito ang palatandaan ng isang tunay na tagasunod o disipulo ni Jesus. Wika ni Jesus sa Juan 15:8, kayo'y mamunga ng sagana at maging mga alagad ko. Sa ganitong paraan ay mapaparangalan ang aking Ama. Ang disipulo ni Jesus ay kailangang magbunga ng kabutihan. Para bigyan linaw ang puntong ito, ginamit ni Jesus o gumamit si Jesus ng paghahambing. Ganito ang wika niya sa verse 43. Walang mabuting punong namumunga ng masama. Gayun din naman, walang masamang punong namumunga ng mabuti. Mapapasubalian ba ito? Totoo naman na kung ano ang puno ay siyang bunga. Kung mabuti ang puno, tiyak na mabuti ang bunga. Ang punong mangga ay tiyak na magbubunga ng mangga. Paano ang aplikasyon nito sa isang disipulo? Ang unang manifestasyon ay sa kanyang pagsasalita. Siya'y nagsasalita sa dikta ng pag-ibig, kung kaya't ang lumalabas sa kanyang bibig ay mga salitang nagbubuo sa halip na nagwawasak, nagpapalakas ng loob sa halip na nagpapahina, nagpapala sa halip na sumusumpa, makapangyarihan ng dila. Wika sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, andito ay nagmamahal. Sa Santiago 3:6 ay ganito naman ang wika, ang dilay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan na kasama ng ibang bahagi ng katawan. Pinarurumi nito ang ating buong pagkatao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impyerno. Ang bunga ay ang mabuting salita. Ang puno ay ang mabuting puso. Makapagsasalita lamang tayo ng mabuting salita kung mabuti ang ating puso. Ganito ang paliwanag ni Jesus sa verse 45. Sapagkat mula sa kayamanan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ganito ang salin sa New Living Translation. Whatever is in your heart determines what you say. Kung nais mong malaman ang nilalaman ng puso ng isang tao,
pag-aralan mong mabuti ang mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Ang isang taong puno ng galit ang puso ay hinding-hindi makapagsasalita ng mahinahon. Ang isang taong puno ng kayabangan ng puso ay hinding-hindi makapagbibitiw ng mga salita ng pagpapakumbaba. Ang isang taong pinangingibabawan ang puso ng paghihiganti ay hinding-hindi makapagsasalita ng mga salita ng pagpapatawad. Kapag malinis ang ating puso, wika ni Jesus sa Mateo 5:8, ay makikita natin ang Diyos. Inuulit ko, sabi ni Jesus, kapag malinis ang ating puso, makikita natin ang Diyos. Kapag ang Diyos ang ating nakikita, maghahari sa atin ang kapayapaan, katiwasayan at bumubukal na pag-asa. Pagkatuto mula sa pangaral at halimbawa ni Jesus bilang ating mabuting guro, katapatan sa kapwa sa pamagitan ng nakapagbibigay inspirasyong salita at kritisismo at pamumunga ng kabutihan mula sa isang dalisay na puso. Ito ang estilo ng pamumuhay ng isang disipulo ni Jesus na nakapagbibigay kapurihan sa Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming pong salamat sa pangaral ng iyong anak na si Jesus. Ito ang dapat maging estilo ng aming buhay bilang kanyang disipulo na aming susundin ang kanyang utos at ang kanyang halimbawa ng aming pakikitungo sa kapwa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.